Dahil sa kahabaan ng dila mo, karamihan ng aming trabaho ay bulilaso. Kaya dinala ka namin dito para magkasama-sama tayo. Tama. Sapagkat ang pagsama-sama natin ay sandali lamang. Sapagkat ikaw ay mawawala. Alam kong papatayin niyo ako, pero hindi ako natatakot. Pagkat alam ko na mayroong lilitaw na isang katulad ko na susugpo sa kasamaan niyo. Ngayon, ano-ano ang alam ng mga pulis tungkol sa aming samahan? Ang mabuti po ay magtapat ka na. Anong palagay niyo sa akin? Gago! Kahit turugin niyo ako, ay hindi ako magtatapat sa inyo! Talaga palang matapang ka, ano? Tingnan natin. Sige, yan na yan. Bal, Ray, bahala na kayo sa kanya. Kaya na pare. Sisyan ako sa takbo ng mga pangyayari. Marahil, ang pagkamatay ni Arnold
ay magiging babala sa may ibang taong ibig lumaban sa ating samahan. Para namang hindi mo ako kilala. Kahit na ilan pa ang gusto mong sumunod sa yapak ni Admor, ay hindi lulusot sa akin. Kilala mo naman akong trumabaho eh. Tama. Alam mo naman si Boy kung trumabaho eh. Parang isang bagyo. Ano ba ang gusto mong mangyari? Tama na yan. Para kayong aso't pusa. Palagi na naman nag-aangilan. Ikaw, Victor, ha? Tigilan mo na ako. Tigilan mo na ako at baka maubos ang pasensya ko sa'yo. Makakalimutan mo kasama kita. Oy, Boy. Huwag mo akong takutin. May kalalagyan ka sa akin. Ah, ganun ba? Sige, lagay mo! Sinabing tama na! Kayong dalawa. Makinig kayong mabuti. Kahit patay na si Arnold, ay hindi pa rin tayo nakakasiguro. Blake, mabuti pa ipuntahan mo si Jess. Amuhin mong bumalik siya sa atin. Kailangan natin siya. Okay. Pare, inom na inom. Puro inom. Wala naman tayong chicks na ka-table. Tingnan mo sila kompleto. May mga chicks na ka-table lahat. Ito talaga ako, ang hilig-hilig sa chick. Nakikita mo naman, nakatable na lahat eh. Di ba nakikita kanina pa ako sayo na sayaw, oh? Oh? Talaga bang ayaw mo na sumama sa amin? Talaga ngayon ko na. Gusto ko na ng tahimik na buhay. Kaya pwede ba? Huwag niyo na akong pakilaman. Kung yan ang gusto mo, ikaw ang bahala. Pero ito tandaan mo, isara mo ang bibig mo. At wala ka nalalaman sa aming kilusan. Huwag kayong maglala. Wala silang malalaman sa akin. Yan talaga ang dapat mong gawin. Dahil kung hindi, alam mo na ang mangyayari sa iyo. Sige, tandaan mo lang pinag-usapan natin. Sino ba mga taong yun? Wala mga kaibigan ko, dinalaw lang ako. Oh, okay ka ba dyan? Okay lang. Maya-maya uwi na tayo, ihatid ko na ito sa customer ko. Sige. Pare, sika. Sandali lang. Lapag mo lang dyan. Dadalhin ko to sa customer ko. Sandali lang. Pwede ka ba namin may table? Hindi ko maaari eh. Waiters ako at hindi receptionist. Ba't hindi pwede? Nagbabad kami rito ah. Hindi naman yung sa ganun. Kaya lang magagalit ang manager namin. Yun ang regulasyon namin. Bakit? Tigas ba manager mo? Sige, tawagin mo. Sige. Huwag niyo naman isali ang manager ko. Yun ang pinag-uutos sa amin. Kung ayaw yung maniwala, wala akong magagawa. Wala niya ako. Pasok ka lang eh. Tingnan mo, sabi ka. Tawag siya. Matigas ka ha? Gusto mong magpasikat ha? Ha?
nagtatang ka. Baliwala eh. Mabuti pa i-report natin to sa manager. Sige. Leon, saan yung boy na tumanggap nang mag-rehistro ang mga taong pumasok dito? Andun, Sarge. Kausap ni Med. Ano ba, Med? Sarge, yung boy na nag-register doon sa mga taong nanggaling dito eh. Ilang mga taong nag-register dito? Dalawa lang ho. Pero sila rin nakita ko lumabas. Pero hindi nagtagal. May 3 naman ako nakita na lagi lumabas na nanggaling sa itaas. Kaya tumakbo agad ako sa itaas. Tinawag yung kwarto nila at nakita ko yung patay na yan. Kaya tumawag kami ng pulis. Kung makikita mo sila, makikilala mo. Yung dalawa lang ho. Pero yung 3, hindi ho. Ahmed, sama mo sa headquarters siya for more details. Okay, Sarge. Sumama ka muna sa amin. Si Arnold, pinahirapan muna bago pinatay. Yan din ang findings namin, Leon. Pare. Sige, dalhin sa morgue yan. Sanchez, score them. Sige. Good morning. Good morning. Ayos na ba yan, pare? Mga anong oras ba yung pangyayari? Mga alas 7 ho ng gabi. Anong oras nangyari yun? Mga alas 10 ho. Ramos. Ikaw, saan ka nakatira? Number 27, Wagas Street, Tondo, Manila. Wala ba kayong kasama sa bahay nung pangyari na kawan? Wala ho kasi kaalis lang ho ng mister ko. Mga anak ko lang ho pero maliliit, natutulog pa. Sarge, anong masasabi mo tungkol sa pagkamatay ni Mendoza at ng kanyang asawa? Brutal jeep ang pagkamatay ni Mendoza. Bugbog ang katawan at basag ang kanyang bungo. At ang kanyang asawa naman, dahil sa matinding tama ng kanyang ulo, ay namatay din. Well, I really feel sorry for them. Subalit, yan ay hindi nangangahulugan. Natapos na ang ating pakikipaglaban sa mga taong may kagagawan yan. Chief, dahil sa pagkamatay ni Mendoza, parang nabawasan ang ating pag-asa para mahuli ang mga taong hinahanap natin. Dahil isa sa mga taong inaasahan ko makakatulong sa atin. Kailangan agad mabigyan ng katarungan ang pagkamatay ng mag-asawang yan. Kaya, Sarge, gawin mo lahat na magagawa mo upang mapadali ang paghuli sa mga taong yan. Pabayaan mo, Chief. Pipilitin ko makakuha ng sapat na ebidensya. Kapag dumating ang oras na yan, tinicheck ko sa inyo. Mahuli sila lahat. Good. Now, rest assured that the whole force will be behind you. Thank you, sir. Ano ba? Ba't wala kang kibo? Kasi naisip ko lang nangyari kagabi.
Huwag mo na intindihin yun. Kaya nga tayo nandito para maglibang. Hindi mo maalis sa akin na hindi ako mag-alala. Napasubo ka sa gulo nang dahil sa akin. Mabuti pa siguro, huwag mo na akong sunduin sa club. Hindi maaari yun. Ang lagay ba naman pababayaan kitang bastusin nila doon? Jess, natatakot akong baka may mangyari sa'yo. At kapag nagkaganon, ay daramdamin ko dahil sa mahal kita. Alam ko naman yun eh. Tayo na. Yes. Huwag mo na masyadong bilangin yan. Alam mo naman gumagawa lang kami ng konting dilensya eh. Pare, mahirap na. Baka masabit pa eh. Pare, huwag kang mag-alala. May kaparty ka rito. Alam nyo, gusto ko na magbago. Kaya kung gusto nyo, sa ibang departamento na lang. Huwag sa lugar ko. Pambira ito. Sige.
Salamat, Brad. Tawag lang ako, pulis. Sandali lang. Pulis ako. Darating yung mga kasama ko. Ikaw ba yun, Jess? Oo. Sensya na ko kayo. Pinilit lang nila ako eh. At gusto kong pagnakawan itong lugar ko. Hindi bale. Kailangan sumama ka lang sa akin sa headquarters. Para makapagbigay kayo ng statement. Tara. Ikaw pala si Sargento Ramos. Na madalas banggitin ng kuya ko. Oo. Nakikiramay ako. Kinalulungkot ko nangyari sa mag-asawa. Nagpunta ako rito para magtanong ng ilang bagay tungkol kay Arnold. Ipinauna ko sa inyo. Wala akong masyado nalalaman tungkol sa gawain ng kapatid ko. Maliban sa siya'y mabait at mabuting makisama. Oo. Matagal ko na rin siyang kilala. At marunong siya magsama. Ang gusto ko lang malaman sa iyo, kung meron kang natandaan na kaaway niya o kaibigan. So far, wala akong natatandaan. Yung Jess, anong relasyon sa kapatid mo? Oo, si Jess. Madalas siyang kasama ng kuya. Bakit, kilala mo ba siya? Hindi naman gano'n. Sige, magpapaalam na ako. Sargento? Sana mahuli niyo agad ang mga tao may kagagawa ng pagkamatay ng kapatid ko. Ayan mo, ipaalam ko sa iyo kagad kapag nagkaroon na resulta ng aming investigasyon. Thank you. Jess, pwede ba sumama ka sa akin sandali? Bakit ko? Wala, gusto lang kita makausap ng sarili nga. Tungkol saan? Konting katanungan lang. Sige. Kumari sana sa labas na tayo mag-usap. Sandali lang, papaalam lang ako kay Nita. Huwag na, babalik din tayo agad eh. Pwede ba? Okay. Hindi ko maintindihan ang sinasabi niyo, Sarge. Jess, matagal na kitang kilala. Hanggang ngayon may sabit ka pa eh. Baka hindi niyo alam na matagal na akong clear. Kaya lang ako nagpunta sa'yo. Dahil sa pagkamatay ng aming isang informant. Bakit? Pinag-iinilangan ba ako sa pagkamatay niya? Bakit? Meron ba akong dapat paghinala sa'yo? Kaya nga ako nagtataka, Sarge. Dahil wala akong nalalaman dyan. Okay. Maring maniwala ako sa'yo. Maring hindi. Pero hindi yun ang kailangan ko sa'yo eh. Ang kailangan ko, ang iyong kooperasyon. Gusto ko na ng buhay na ito. Dahil malaya ako nakakakilos. Hindi natatakot kahit saan. Maring ngayong malaya ka. Pero hindi ka nakasiguro na walang magtagka sa buhay mo. Kung makikipagtulungan ka sa amin, sinisiguro ko sa'yo, pagbibigyan ka namin ng proteksyon. Kaya ako sa'yo. Sabihin mo nang nalalaman mo. Ginalulungkot ko, Sargento. Dahil mahirap ang hinihiling mo. Ikaw rin. Hindi kita pinipilit ko ngayon. Pero ito lang ang masasabi ko sa'yo. Hanggat meron mga taong kamukha mo na natatakot tumulong sa batas, ay dadami ang kasamahan. Sarge, ang mabuti pa ipunta kami si Sarah. Oo, ako nga si Sarah. Anong may paglilingkod ko sa inyo, Sargento? Kilala mo si Arnold, di ba? Okay. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Naparito ako upang magtanong ng ilang bagay tungkol kay Arnold. Ayon sa aking informasyon ay nagkaroon ka ng kaugnayan sa kanya, right? Oo. Pero noon yun, mula nang magkasira kami, ni Anino niya ayoko nang makita. Hindi naman sa gusto kong makialam sa inyong nakaraan. Kaya lang baka may nalalaman ka tungkol sa kanyang gawain nung siya'y nabubuhay pa. O kaya kaaway, maaaring may kinalaman sa kanyang kamatayan. Dinaramdam ko, Sargento. Pero wala akong nalalaman. Kaya kung hindi mo mamasamain, gusto ko na sana magpahinga. Naintindihan kita. Ikaw na sanang balang magpasensya kung naistorbo kita.
Sige, papaalam na ako. Thank you so much. Ang hirap naman sa'yo, Romy eh. Masyado ka nagpupumil kay Delia. Sinabi ko na sa'yo noon eh, na hindi ganyang klase ang tipo ni Delia. Oo nga, Utol. Kung ako sa'yo, bakla lang papasukan ka. Baka maniwala pa sa'yo. Hoy, para sabihin ko sa inyo, si Delia gusto ko. Kapag meron ako nalaman na bumabalatay sa kanya, ay sasamain siya. Yan ang gusto namin si Romy. Hindi ka basta-basta umuurong sa labanan. Hayaan mo. Basta't may bumalatay kay Delia, kasama mo kami. Tulad ng dumarating ngayon. Minsan nakita ko lang Delia. Pero hindi ko na sinasabi sa'yo. Ah, ganun ba? Hayaan mo, ako na ang bahala sa kanya. Hoy, pare! Saan ka pupunta? Dito sana kay Delia, dadalaw ko. Ah, wala si Delia dyan eh, umalis eh. Sige, salamat ha. Sandali lang. Hindi ba alam na bawal dumalaw kay Delia? Hindi. Bakit? Sino nagbabawal? Ako! Ikaw lang pala eh. Sige, dyan ka na. Kala ko kung sino. Suplado ka! Tama na ako. Pulis ako. Oo. Sige, tayo. Maaari na ako kayong dumalaw. Kahit araw-araw. Hindi sa ganon. Kahit na hindi ako pulis, ay kailangan igalang mo ako, lalo na hindi ako gumagawa ng masama. Sapagkat sa ulitin, kapag inulit mo pa, hindi na kita patatawarin. Tandaan mo yan, tanda. Hindi ako maaaring magkamali. Si Jess ang nakita ko. Kausap si Sargento Ramos. Sa tingin ko, mukhang nagkakaigihan na sila. Dapat tumilos tayong gamaga. Baka maunahan pa tayo ni Sargento Ramos. At baka machuchu pa tayo ng hayop na si Jess. Kung hindi rin na natin siya makuha sa pakiusap, ang mabuti pa, yariin na natin siya. Dapat! Kayo nang bahala kung nararapat gawin kay Jess. Sababayan siyang mabuti. At yung girlfriend ni Arnold, si Sarah. Oo, si Sarah. Sababayan siya ng mabuti. At yung si Sargento Ramos. Areglado. Sandali lang. Baka ma-identify ka. Madali yan! Val, Ray, Johnny. Alam na ninyo gagawin ninyo. Sige na!
Hindi naman sa gusto kong makialam sa inyong nakaraan. Kaya lang baka may nalalaman ka tungkol sa kanyang gawain nung siya'y nabubuhay pa. O kaya kaaway, maaaring may kinalaman sa kanyang kamatayan. I'm Lloyd. Right. Do something about Jim. There's no way we can butter up that. I couldn't. Pulay. Hello? Yes? Speaking? What? O sige. Darating na ako. Leon, ano findings mo? Binaril siya sa likod, Sarge. At sa palagay ko, talagang may nalalaman sa sindikato ang babaeng ito. Hindi na biro ang mga nangyayari. Una, pinatay si Mendoza at kanyang asawa. Ngayon si Miss Gutierrez na naman. Aba, sobra-sobra na ang ginagawang paghamak sa ating kakayahan ng mga taong yan. Sa gusto natin at hindi, nakataya tayo at ang buong departamento sa isang napakalaking kahihiyan. Naniniwala ho ako sa sinasabi niyo, Chief. Alam naman ninyo ginagawa ko lahat ang aking makakaya upang makaipon na sapat na ebidensya at sa mga impormasyon maaaring makatulong sa atin. Ang kinalulungkot ko lamang, Chief, maraming mga taong ayaw makipagtulungan sa atin. Totoo ang sinabi mo, Ramos, na marami pa rin taong ayaw makipagtulungan sa batas. Ngunit sila hindi natin masisisi sapagkat sila'y natatakot na mapahamak. Ngayon, nang dahil sa iyong kakayahan at sa tulong ng ating mga kasamahan, naniniwala pa rin ako na sa malaot madali ay mahuhuli pa rin natin ang mga tao yan. Kuya, huwag naman ngayon. Mabuti pa manadtaan na sini. Aba, oo nga no.
Gusto mo? Oo, tapos kain tayo sa labas ah. Sige, meron pa naman ng konting barya. Sige, magbihis ka na. Magsasapatos lang ako. Ba naman hanggang dito sinusundan niyo ako? Easy lang, Jess. Baka gusto mo kong papasukin muna. Sige. Tuloy kayo. Kuya, sino siya? Wala. Isang kaibigan. Sige, mauna ka na sa labas. Hintayin mo na lang ako sa may bilyaran. Sino siya? Alam mo, Sarge, pagpunta mo yan dito, may lalo lang ako mapahamak. Jess, naawa lang ako sa'yo. Kaya makipagtulungan ka sa amin o hindi, ay hindi ka lulubay ng mga taong yan. Palaging nasa panganib ang buhay mo. Kaya kung ako ikaw, Jess, ay makipagtulungan ka na sa amin. Sabihin mo lahat ang nalalaman mo tungkol sa kanila. Kung anong gawain nila, saan ang kanilang hideout. Para sa ganun, kapag nahuli namin sila, nakakatsak ka. Naligtas ang buhay mo. Pero huwag kang magalala. Nasa likod mo kami. Malakas ang loob niyo dahil pulis kayo. Ako? Paano ako? Hindi lahat ng oras nasa likuran ko kayo. Kaya, Sarge, huwag na kayong magkaksaya ng panahon. Hindi niyo ako makukuha. All right, all right. Kung ayaw mong makapagtulungan sa amin, anong magagawa natin? Sige, ingat ka lang. Talaga hindi marunong madala ang Jess na yan, ah. Sinabi ko na sa'yo, ako na yayari dyan. Hindi magtatagal yan, finish. No problem. Ang hirap sa'yo, pare. Dada ka ng dada. Kulang ka naman sa gawa. Kung gusto mo, kami na Nabal, Johnny at Trey ang lalakad. Para siguradong patay na yan. Huwag kayo masyadong apurado. Ano kaya kung papatay tayo ng mahal niya sa buhay? Halimbawa, ang kanyang kapatid. O hindi naman kaya ang kanyang girlfriend. Kuya! Siguro gutom na gutom ka na, mabuti pa mag-ain na ako. Bakit? Di ka pa rin ba kumakain? Hindi pa, hinihintay kita eh. Oh, sige. Kuya, ito chinelas mo. Sige, mag-ain na ako. Sige. Bakit hinintay mo pa ako? Sana kumain ka na. Baka magkasakit ka pa sa ginagawa mong yan. Di bali na, kuya. Mabuti na yung nagsasabay tayo nang mapagsilbihan kita at nang makakain ka ng mabuti. Siguro, ang sarap na niluto mo, no? Siyempre, alam mo naman ako magluto. Tsaka yung paborito mo. Ay, siya nga ba? Sige na, kuya. Nakain na. Teka, alising ko to. Baka makakain ako mabuti nito eh. Aber, tignan ko nga kung ano sinasabi mong masarap na ulam. Sardinas? Pritong itlog? Di ba masarap yan? Dati-rati, tuyo lang ulam natin. Mabuti nga ngayon. Prito-prito itlog na tayo eh. Tara, kain tayo. Sige.
Sige. Okay. Siya nga pala, kuya. Nagpunta kanina dito yung may-ari ng apartment. Sinisingil na tayo eh. 2 buwan na pala tayong hindi nakakabayad. Yung nga problema natin eh. Wala pa akong pera. Kung gusto mo, hihinto na lang ako sa pag-aaral ko. Mag-newspaper boy ako, magtitinda ng sweepstake, at saka magsashine para makatulong naman ako sa'yo. Boy, makinig ka mabuti. Yan ang kong gagawin. Huminto sa iyong pag-aaral. Kahit magpalimbas ako, kahit anong klaseng hanap buhay, gagawin ko. Tapos ka lang sa iyong pag-aaral. At ang mga batang katulad mo, ay hindi nararapat sa lansangan, kundi sa paaralan. Sapagkat, nasa inyong mga kabataan, ang pag-asa ng bayan. Kuya, alam ko yan ah. Sinabi ng Rizal yan ah. Pinag-aralan namin sa social studies yan eh. Tama! Marunong ka pala eh. Kaya kain tayo. Hayaan mo, kuya. Pinangangako ko sa'yo pagbubutihin ko ang pag-aaral ko. At pag nakatapos na ako, at pag binigyan ako mahabang buhay ng Panginoon Diyos, pagsisilbihan kita, gagawin kita senyorito. Totoo yan, ha? Oo, promise! Sige. Kuya, mukhang malalim ang iniisip mo. May problema ka ba? Ha? Wala. Bakit ako magkakaproblema? Baka nahihiya ka. Sabihin mo na ano, away ba? Talaga, oh. Kaya mo, pag may kaaway ako, susumbong ka agad sa'yo. Teka muna, di ba may pasok ka? Bawon. Ihatid na kita sa pinto. Na? Sige kuya, alis na ako. Malayo pa lalakaran ko eh. Sige, ingat ka, ha? Pinangangako ko sa'yo, pagbubutihin ko pag-aaral ko. At pag nakatapos na ako, pagsisilbihan kita, gagawin kita senyorito. Cheers. Marahil ngayon ay madala na at magkaroon ng leksyon ng taong yan. At maaari din namang kikilos ka agad. At hahanapin niya kung sino ang sumagasa sa kanyang kapatid. At hindi lang yan.
Maaaring kasama niya rin si Sargento Ramos. Kaya huwag kayo masyadong magtitiwala. Kung kinakailangan, iligpit niyo siya. Kung sa bagay, talagang matinik si Jess. Pero sa oras na magkita kami, dead siya sa akin. Sunod-sunod na patayan nagaganap. Ngunit, hanggang ngayon wala pa tayong nadadakip. Ni isa man sa mga taong pinaghihinala natin. Alam mo, Sarge, ang kinatatakutan ko, baka biglang mawala ng tiwala ang taong bayan sa atin. At pati ng departamento natin lalabas na kayaya. Naiiya rin ako sa Chief Ayan nyo. Basta't makasilip ako kahit na maliit na butas lang, ay masasalang sila. Headquarters? Ito nga. Sandali lang, ha? Sarge. Thank you, sir. Hello? Ito nga. Sinto. Saan? Sige, darating ako. So naisipan mong gagawin pagkikipagtulungan sa amin. Natitya kong lalong madadali ang pagdakip sa mga taong pinanghihinlaan namin. Huwag po kayong mag-alala. Ibibigay ko ang lahat ng impormasyon na kailangan ninyo. Maliban lang sa isang bagay. Ang kuta ng kanilang illegal operation na hindi ko alam. Pero, pipilitin ko makuha ang file na operation at maibigay sa inyo. Mag-ingat ka lang, Jess. Ang panganib ang lakad mo yan. Tsaka sasama rin ako sa mga raid ninyo.
Good. Sarge, ipunin mo ang ating mga tauhan. Pagkatapos, mabigay sa atin ni Jess ang impormasyon. At mapag-aralan natin, ay kikilos tayo kagad. And we will give them a good fight. Yes, sir. Kilala na ka na yung mga auto ngayon. 4 ho. Good. Hindi na masama. Saan naroon ngayon? Andyan ho ngayon sa talyer. Nasisiguro niyo ba na hindi kayo nasundan sa pagdadala niyo dyan? Sigurado ho. Sigurado yun, ha? Sumama ka! Tayo! Sige, sige. Tayo! Sa wakas, nagbunga na rin ang ating pakikipaghabulan sa sindikato. Ngunit yan ay simula pa lamang. Hindi tayo titigil hanggat hindi sila nahuhulog lahat sa ating mga kamay. Ngayon, ang susunod natin target ay kung saan linulunsad ang mga armas. Ngunit yan ay hindi pa natin nalalaman sapagkat hindi pa binibigay sa atin ni Jess ang file. Samantalang hinihintay natin yan, gusto ko ipagpatuloy ninyo ang pag-raid sa iba't ibang kilusan nila. Understood? Yes, sir. Good, yan lang. Pinatatawag mo raw kami. Oo. Hindi ko gusto nangyayari sa atin. Halos lahat ng ating operasyon ay nasisira. Nasisiguro ko sa inyo na malaking kinalaman ng Jess na yan at si Sargento Ramos. Kasi kayo rin pinabayaan pa ninyo ang Jess na yan. Kaya ngayon, wala tayong dapat gawin kundi mag-ingat. Oo nga. Masyado tayong mahihit ngayon sa batas. Lalong-lalo na kay Sargento Ramos. Kailangan natin maglelo muna tayo. Tama. Pero kailangan mawala sa ating landas si Jess at ang Ramos na yan. Natutuwa ako sa magandang resulta ng trabaho nyo. Marahil hindi na magtatagal. Mahuhuli nyo lahat ng dapat managot. Sinisiguro ko sa iyo, lahat ng mga taong yan ay mahuhulog sa kami ng batas. Lalo na ngayon, nasa panig na namin si Jess. Kilala mo yun. Yung kaibigan ng kapatid mo. Oo, si Jess. Tsak malaki may tutulong sa'yo nun. Siya nga pala. Wala ka balakad.
Wala naman, bakit? Baka naman pwede kang kumitain sa labas para kumain. Oh, Balot! Mantasyo, huwag ko kayo magalala. Gagawin ko lahat ang aking makakaya para matulungan kayo. Salamat po, Sir. Sana po pagsikapan nyo. Sila pong inasa ko sa aming kabuhayan. Parapit, ikaw nang bahala sa kanya. Okay, sir. Sergeant Ramos Control. Sergeant Ramos Control. Request assistance. Shooting at North Cemetery. 10-4. 357.
Kailan ka daw lalabas? Pwede na ako lumabas kahit anong oras. Yan naman pala, di ituloy na natin ang lakad natin. Mag-swimming tayo, mag-bowling, at kumain sa labas. O sige, yun lang pala eh. Kaya ko na. Ang lakas-lakas ko na oh. Ayan. Kaya lang, hintayin natin yung doktor. Pagkatapos, umuwi muna tayo. At saka tayo tumuloy sa pupuntahan natin. Okay? Kahit na saan tayo pumunta, pwede. Nag-enjoy ka ba? Ikaw naman oh. Ikaw ang nag-iya sa akin mag-swimming dito. Pagtapos, painom-inom ka lang dyan. Ano ba yung problema mo? Parang wala ka sa mood. Wala namang masyado, kaya lang iniisip ko ang mga hawak kong kaso. Masosolve lahat to. Lalo tayo mag-enjoy, di ba? Yun nga ang gusto ko eh. Nang sa gayon, mawala naman ang pag-aalala ko sa'yo. Bakit? Ano bang inaalala mo sa akin? Ano pa? Eh di yung baka mapahamak ka. Sa mga kapatid pala mahal mo rin ako.
Ano ma? Kanina ko pa kayo hinahanap ha. Ano ba sadya mo? Kailangan ka rumakausap ni Chief sa headquarters. Sabihin mo sa kanya, susunod na ako. Sige. Sige, tuloy na ako. Sige. Nagtataka ako sa sarili ko kung bakit sa maikling panahon ng pagkakakilala natin ay napamahal ka ng ganito sa akin. Hindi ka naman nagkamali. Ganon din naman ang pagtingin ko sa iyo eh. Alam mo, sweetheart, para mapatunayan ko sa iyo, kahit anong oras, pakakasalan kita. Siya nga pala, nakalimutan ko. Kinakailangan pumunta ako sa headquarters. Kailangan ako ni Chief eh. Okay? Gago! Sa 2 tao lamang hindi nyo kaya iligpit. Alam niyo ba, ang lahat ng negosyo natin, pinasukan na agad ng batas. Hindi tayo nakakilos. Para tayong nakakulong dito. Ano gagawin natin ngayon? Huwag mo na kami masyadong sisisihin. Ano malay natin baka hindi pa swerte ng 2 mapatay. Nandiyan na yan Ikaw naman kasi, kung noon pa man, pinagbuti mo ng trabaho, hindi na tayo hantong sa ganito. Palagi na lamang tayong 2 nagbabanasan. Sige na. Inaamin ko na. Pero sa susunod, pinapangako ko, tsak na magaling ang trabaho natin. Boss, ba't di natin pag-isipang mabuti kung paano mawala sa landas natin ang 2 yun? Tama yan, boss. Hoy, kayong 2. Alam ko ang ginagawa ko. Huwag niyo akong pakialaman. Vic, Boy, kayong lahat. Ipurin lahat ang malagang bagay. Gawin niyo. Bakit? Saan tayo pupunta? Sa island. Tumanggap ako ng balita na darating within this week ang ating mga foreign partners. Kaya kinakailangan tublihin ang seguridad sa islang ito. Para sa ganon, walang makakapasok kahit sino man na maaaring makasira sa ating deal. Sa bagay na yan, makakaasa ka sa tulong ng ating mga kasamahan. Walang makakarating dito ng buhay. Tungkol sa mga armas, ayos na ang lahat. Ang first shipment natin, pinamahala ko na kay Bal. Ba, saan ang shipment? Nandiyan sa kwarto. Gusto ko makita. Ano yan? Kayong 2, samahan niyo ako. Sige, buhatin itong santo. Ano yan? Tara. Sige, lapag niyo dyan. Buksan niyo. Sa pamamagitan nito, ay dito tayo yaman. Sapagat ito, ang kailangan natin mga buyer. Well, gentlemen, narito sa file na ito ang location ng ating target. At dahil sa pakikipagtulungan ng ating kaibigan, si Jess, ay napasa atin to. Ito na ang panahon na hinihintay natin. Sergeant Ramos, I want you to lead the raid. Pumili ka ng mga tauhan mo. Puntahan ang islang ito at pag-aralan ng paligid. At full force nila. Subalit, mag-ingat lang kayo. Sa kokonting pagkakamali,
ay mangangahulugan. Maraming matatanggal sa ating mga tauhan. Chief, kailan mo kami lalakad? Mamayang gabi. Leon, Med, maiwan muna kayo dito. Ako, si Jess at si Frank, ay mauna na doon. After 1 or 2 hours, kinakailangan sumunod kayo doon. Kahit ano mangyari. Set your time. Is that clear? Yes, sir. Med? Yes? What's your time? 1000 hours. Huh? Let's go! Philip, bahala na kayo rito ah. Magbantay lang kayo mabuti.
Pinasok tayo. Sige, ilang mga tao ka?
Sarge, ang baril niyo. Si Tacorda. Sorry, Sarge. Nadisgrasya ho eh. Di bale. Let's go.